Hello, Hi. good evening. Good Sa evening. pangalan po ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikatlong linggo na pinagawang na pagpapasalamat o Thanksgiving sa buwan ng July, taong 2025. Ngayon po, siguro, kung ating pong pag-aralan, sa mga nakakala dito sa manan, ang lahat ay nakapagkaliwanag ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sang-ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Ngayon po, kung aaralin po natin, unang sitas at pangalawa, nakapokus po ang ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi kung titingnan po natin, tatanungin natin ang ating sarili. Ay tayo lang naman nandito. Kasama ba tayo sa tinatawag na alagad? Kapag sinasabing sumusunod sa kalooban ni Kristo, kasi meron siyang tagubilin sa kanyang mga alagad, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ngayon, yung mga nagbibigay ng oras, panahon, para pahalagahan ang plano ng Diyos, yung kanyang mga daan na inilatag sa bawat isa. Kapag iyan po ay sinusundan natin, kasama tayo sa tinatawag na mga alagad. Ngayon, kung magpalipat-lipat naman ng sitas, focus po sa alagad. Kasi po sabi dito sa Mateo, at pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa mundo at ang po niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Ngayon, kung mapapansin natin, marami o yung mga karamihan gustong lumapit sa ating dakilang Panginoon. Pero bakit siya umakyat ng mundo at yung alagad ang sumunod sa kanya? Naiwan yung karamihan. Kaya kung titingnan natin, basahin natin ang Mateo 5, nakapokus po siya sa kanyang mga alagad natin. Ngayon, ano ang sabi dito? At pinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ngayon po, sa lahat ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, tinatagubilinan niya, tinuturuan niya, ang dapat na maging ugali ng alagad. Una, itong tinatawag na Bertrobes, Nueve Bertrobes. Tama? Nasang simbahan ito. Dapat, ang magiging ugali ng alagad, una, mapagpakumbabang loob. Paano po natin i-apply sa ating sarili ang pagiging mapagpakumbabang loob? Kasi po, meron tayong tinatawag na ego. Ito yung, nandito yan sa ating kalooban, na na-absorb, natuto na tayo, may mga bagay-bagay na depende sa mga experiences ng bawat isa sa atin. Kung ano yung naging karanasan natin, minsan, kapag tayo ay pinagbibiglaan o pinagsasabihan, ito yung lumalaban, yung ego na yan. Ngayon, para tawanin tayong mapala na may mapagpakumbabang puso, kung kapag tayo'y pinagsasabihan, marunong tayong tumanggap na alam natin mali na. Kasi po yung pride na yan, minsan po yan po yung kalaban natin.
pag pinagsasabihan tayo, minsan lumalayo tayo, minsan umiiwas tayo, minsan sumasagot tayo. Ito po yung pinakakalaban natin. Pero paano natin mapapraktis sa totoong pamumuhay ang pagiging mapagpakumbabang puso? Unang-una, titingnan muna natin ang ating sarili. Sabi nga, wala tayong daladala nung dumating tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. At wala rin naman tayong madadala. Ibig sabihin, galing tayo sa kawalan. Kaya kinakailangan, panatilihin natin ang attitude na maging mapagpakumbabang puso. Kasi po, kagaya po sa halimbawa, hindi ba kanina nag-lecture si kayo? Tapos merong nililecture. Ganito po kasi yan. Kapag isang lalagyan, puno ng aral, puno ng mga kaalaman, hanggang hindi yan pinapababa yung level ng kanyang sarili para meron puwang yung bagong inputs o yung bagong aral na ituturo, hindi po yan tatanggap ng aral. Kasi po, iiral po yan, wala na, i-ignore na lang yung ibang mga sinasabi, tinatanggap ng kaina dahil po, kumbaga, puno na. Minsan po yun yung nagiging problema sa atin, yung ego. Kaya, sabi nga, ipalagay natin na mas magaling ang ating kapwa kisa sa atin. Sabi nga, sa banal na kasulatan. Kaya, kahit halimbawa, batihan tayo, mayroong nangaral dito bakuhan. Siyempre, kung may mapagpakumbabang puso, ang nauna, handa mong pakinggan, tanggapin din ng iyong kaina ang sinasabi ng nahuli sa iyo. Yan po ay sampol ng isang mapagpakumbabang puso. Kasi po, iba-iba ang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga isa sa atin. At doon po tayo matututo. Kaya paano natin kukontrolin ang ating emosyon? Paano natin kukontrolin yung ego? Sa pamamagitan po ng pagtanggap ng ating mga pagkakamali. Pagtanggap na tayo'y nagmula sa kawalan, wala tayong dapat na ipagmamalaki. Tayo'y naturuan lang. Tayo'y nagkaroon lang ng muwang. Tayo'y nadagdagan lang ng ating kaalaman. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki yung mga bagay na pinangakuan natin. Pwede pa yung madagdagan dahil po ang pag-aaral, maging sa siyensya, maging dito sa ibabaw ng sanlibutan, patuloy na nagsasaliksik ang mga eksperto sa siyensya. Kahit tayo man, may mga malalalim na bagay ng Diyos na hindi pa natin nakakabot. Kaya kailangan tuloy lang tayo sa pag-aaral. Ano ba sabi dito? Mapapalad ang nanahapit sapagkat sila'y aalimit. Kinakailangan mangyari sa ating buhay ang kahapisan. Sa paanong bagay? Minsan, nakatulong na tayo sa ating kapwa, pagtalingin natin, sira ka man. Kaya kinakailangan natin mahapis. So, di ba sabi sa Bicol, namumundo. Nag-ibo ka na ng karahayan sa imong tugang, pagtalikod, ikapaan ka. Kaya kinakaipuhan mo mamundo. Pero bakit kailangan mangyari? Sapagkat yan ang kinakailangan sanayin ng bawat alagad ng ating dakilang Panginoon. Kinakailangan yung mangyari. Sabi nga sa English, trust the process. Yung pamamaraan kasi ng Diyos, hindi, di ba, minsan gusto natin, hindi tayo mapahama, walang mangyari kasama sa atin, gusto natin, all palagi tayong nasa mabuting kalagayan. Pero, yung proseso ng ating dakilang Panginoon, iba kasi yung proseso ng Diyos. Minsan kinakailangan natin mahapis. Bakit kinakailangan natin pagdaanan yung mga bagay na hindi naman dapat natin inaasahan na ayaw natin mangyari sa ating mga buhay? Yun po yung proseso o pamamaraan ng Diyos. Ngayon, kapag iyan ay napagdaanan natin, doon na tayo tatawagin magiging mga mapalad. Ngayon, kung hindi natin yung napagdadaan, paano natin sasabihin mapapalad tayo? Kung hindi natin na-experience.
Paano tayo lalibig kung hindi natin naranasan ang maghapis? Sabi nito, mapapalad ang maaamok sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ngayon, ano ang pinakahalimbawa na binigay ng ating dakilang Panginoon sa pinatawag na maaamok? Hindi pa ga inihalimbawa yan ay sa isang tupa. Ang tupa po, kung tayo ay pinangunahan din ng pastor, tatawagin natin ang ating sarili, ipalagay natin tupa. Kapag sinabing tupa, kahit dinadala yan sa patay, minsan may nakita natin. Yung tupa, alaga ng isang pastor. Alam ng tupa, nakakatayo na siya. Ang ginawa niya, tumayo siya doon sa labaw ng mesa, hinalikan niya sa yung pastor niya na may hawak-hawak na itak na panggilit sa kanya. At inilapad niya ang kanyang liit doon sa pagtarang, nakahanda na siyang ibigay ang kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng mga tupa. Na alam natin na pagkami sa kung titingnan po natin, kung tayo ay kabilang sa tinatawag na tupa, may mga pangyayari sa ating buhay na kinakailangan natin i-practice, i-maintain sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Walang iba, yung pagiging isang maamo. Kasi meron pong maamo na sa harap lang maamo, pero pagtalikod, mabangis pa lang. Yung lumalabang, pero ang pagiging isang maamo, kahit pabalik-baliktarin mo yan, ang attitude talaga ang magiging ugali ng maamo. Isa po yan sa dapat na pinanghahawakan o isang ugali ng tinatawag na alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero kung reklamador, pero kung palaging may puna sa kapwa, palaging nagsisita sa kapwa, wala sa atin ang pagiging maamo. Ang mangyayari niyan, paano tayo tatawagin ng isang maamo kung tayo ay pansagot, panareklamo? Kaya kinakailangan, pag-aralan natin sa ating sarili, sapagkat paano tayo tatawagin mapalad kung doon na lang sa pagiging maamo, hindi natin kayang i-practice o ulit-ulit. Ano bang sabi dito? Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhoy sa katwiran sapagkat sila'y bubusbin. Sino-sino po ba yung nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran? Minsan hindi ba may mga taong lumalapit sa atin na nagpapakunwaring kaawa-awa, kahabag-habag. Siyempre, nagagala tayo, tutulungan natin. Pero, nagbigay ka na nga ng pagpapahalaga, oras, panahon, effort dun sa taong yun, pero pagtalikod yan, sira ka pa. Na kumbaga, yung katwiran na ginawa mo, reject, hindi nakita. Nilimusan mo na, tinulungan mo, dinala mo na sa ospital, sira ka pa. Kung hindi mo dinala sa ospital, dapat sana niya buhay pa. E paano kung hanggang doon na lang talaga ang buhay? Kaso, minsan kinakailangan mangyari sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon ang magutom at mauhaw sa katwiran. Alam natin yung ginawa natin mabuti. Nakatulong na eh. Pero ang problema, yung balik, hindi pa na matuwid yung ginawa natin. Kaya minsan, ang tingin natin, bakit kinakailangan mangyari yun? Trust the process, yun talaga ang kinakailangan mangyari dahil lingkod ka ng Diyos. Kinakailangan natin ganasin ang siraan ng kulit, ang hindi pahalagahan ang ginawa nating tulong o habag sa ating kapwa, ang i-reject ang ating mga sakripisyo. Dapat yan, kinakailangan mangyari sa isang lingkod para tawagin tayong mga mapalad.
Ano ba sabi dito? Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Sabi niya, it's better to give than to receive. Ngayon, ang pagiging mahabagin, ito po yung mga umiiral yung puso. Kasi kung halimbawa, umiiral yung utak natin, palaging advance kasi ang utak. Pag tinulungan ko kaya ito, ano kaya ang magiging impact sa atin? Mabuti, masama. Pero kapag puso, walang pakialam siya kung mapasama man siya o mapabuti, ang mahalaga umiral yung pagiging isang mahabagin. Kasi po, kung utak ang pagaganahin, hindi po iiral ang pagiging mahabagin. Kasi magpupumpute ito. Baka mamaya, siraan lang ako, hindi ko nalagagawin. Pero kapag puso, wala siyang pakialam, ang mahalaga na nahabag siya. Nagbigay siya ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ikasama man niya o ikabuti sa kanyang pagtulong, sa kanyang kapwa, ang mahalaga po doon, yung puso ang nanay. Importante yun. Saka naman yung response. May balik kasi yan eh. Kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, bumabalik yan. Ngayon, kung masama yung ginawa natin sa ating kapwa, bumabalik din yan. Nagbabounce lang po yan. Kasi, lahat naman, maging yung tinutulungan natin, maging tayo, lahat tayo nananalangin sa Diyos. Pero pagka minsan, tingin na natin, kasi kung halimbawa, nananalangin tayo na hindi mangyari sa atin ito, inananalangin din siya. Mas malakas yung panalangin niya. At mas nalaig yung kanyang dalangin isa sa atin. Kung tayo'y isang lingkod ng Diyos at tinatawag ng alagad, handa natin tanggapin anuman ang consequences o mga bagay na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ba sabi dito? Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang tanong, paano natin masasabi sa ating sarili na malinis na ang ating puso? Pari nga, walang matuwid, wala kang isa. Ibig sabihin, sa salitang walang matuwid, nung dumipa ang ating dakilang Panginoon at hinihingi tayo ng tawad sa kanyang Ama, na sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasama doon yung mga tao na hindi pa alam yung kanyang ginagawa na ito ay paglabag pala o kasalanan. Paano pala kung halimbawa, tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay bilang tagapagligtas at kasama na tayo sa pinatawad. Tama yung sinabi kanina. Sa pamamagitan ng salitang aking salita, kayo'y malilinis na. Kaya pala araw ng pagsamba, isang pamamaraan, para maging malinis palagi ang ating puso. Sapagkat sa oras na gatang tayo ng tinatawag na salita ng Diyos at pumasok sa ating mga kainga, doon natin mapagninilay-nilayan na tayo pala ay isang makasalanan na kinakailangan humingi ng tawad sa Diyos. Pero paano magiging malinis ang ating puso? Sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. E paano nga tayo hingi ng tawad? Hindi naman tayo marunong magtatawad. I-reject pa rin ng Diyos ang paghingi natin ng tawad. Kasi sabi sama namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Kaya, kahit sumigaw pa tayo, magpalugdoon pa tayo, Diyos ko po, patawarin mo ako. Once na hindi tayo nagpatawad, predicted po ang paghingi natin ng tawad. Kasi may proseso. Una tayo mag-release ng kasalanan o pagpapatawad ng kasalanan sa ating kapwa bago tayo tatanggap ng pagpapatawad. Kaya, may proseso yung magiging malinis ang puso. Una, aalisin muna natin yung mga kimkim, sama ng loob, pagdaramdam, uot, galit sa ating kapwa. Saka natin matatanggap ang pagpapatawad ng Diyos at doon na magiging malinis ng ating mga puso. Pupurahin ng Diyos yung lahat ng nariyan sa ating kalooban. Ano po ang ibig sabihin ng pagpapatawad?
Awad ay paglimot. Paano kung halimbawa, after a year, kaya 5 years, naalala mo yung problema, tapos yung nag-recall sa iyong pag-iisip, meron pa rin kirot, sakit, hindi pa tayo nakapagpatagal yun. Kasi po, mumurahin mo na yun. Yun po yung pinakatahulugan ng pagpapatawad. Kinakailangan, wala ng kirot, kumbaga, kwento na lang ng ating buhay. Hindi na siya nag-i-effect sa ating pagkatapos. Kasi tapos na. Hindi na pwede yung balik-balikan. Ano pa sabi nito? Mababalak ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin mga anak ng Diyos. Ang pagiging mapagpayapa, hindi lang po sa kaguluhan. Una, kapag mayroon tayo na encounter ng mga tao na magulo ang utak, problemado. Kagaya nung nangyari doon sa Taytay. Yung isang lalaki, hiniwalayan ng asawa. Pero, yung asawa yun, medyo matagal na, kung taon na ang binilan. Pero, mayroon pa rin siyang selos kapag nakikita niya na may kasama yung kanyang kinakasama, yung asawa. Kaya, nung hindi niya na makontrol ang kanyang sarili, nagbigti, nagtali ng lubid, doon sa may pintuan, at saka nagbigti. Kumbaga, hindi niya na kinaya. Pero kung halimbawa, yung mga pagkakataon na gano'n na senaryo, nakita natin at meron tayong pwedeng gawin para hindi niya gawin yung pagpapamatay. Kasama na tayo doon sa mapagpayapa dahil utak po yung magulo na pinagpayapa natin. Kasi pagdating mo kasi sa kaguluhan, awayan, minsan yan, hindi natin malaman kung mapasama pa tayo o mapabuti doon sa pagtulog. Kasi kung halimbawa, ang tingin sa atin, umaayon tayo doon sa isa, tapos ang tingin naman ng isa, tinatakpin siya, ang mangyayari yan, magkakaroon pa ng pag-iisip na kung na parang tumulong ka na nga para magkaroon ng kapayapaan, pero ang problema, napasama ka tayo. Kaya sabi dito, unang-una, yung pagiging mapagpayapa sa mga kaisipan. Kung meron tayong magagawa, meron tayong pamamaraan para mawala yung kaguluhan sa kanilang utak, kasama tayo doon sa mapalang kung may ginawa tayong move para payapain ang kanilang isip. Pero kung hanggang tingin lang tayo, wala tayong aksyon na ginawa, magiging useless. Paano tayo tatawagin mapagpayapa? Wala tayong ginawang pamamaraan. Hindi natin nilapitan, kinausap, o sinabihan man lang, na anak, huwag mong gawin yan. Hindi maganda yan. Kung nandun lang tayo, nanonood, useless. Paano tayo sasabihin mapagpayapa? Sabi ko dito, mapapalag ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Ito na po yung pinagdadaanan ng isang alagad ng ating kabilang Panginoon. Kapag tayo'y sinisikap natin sa ating sarili na lumakad ayon sa katwiran, pero inuusig pa rin tayo sa pamamagitan ng mga paninirang puri, chismis, at kung ano-ano pa man na tinatanggap ng ating kainan na kumbaga yung impact, parang okay na yung ginawa natin. Nasa katwiran na pero bakit mali yung pamantayan ng tao? Mali pa rin tayo. Ngayon, kung titingnan po natin, kasama po yun sa pagiging mapalad. Kung gumawa man tayo ng katwiran, pero masama pa rin tayo sa paningin ng ating kapwa, pinag-uusig pa rin tayo, ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Dahil kapag nangyari yan sa atin, ibinibilang natin sa ating sarili, nakasama tayo sa magiging mapalad.
Paano kung hindi nangyayari sa atin? Hindi man lamang natin naranasan na pinag-usig tayo. Masasabi ba natin mabalik tayo? Hindi po. Dahil hindi ka nangyari. Pero kapag tayo pinag-uusig dahil sa katwiran, sabi nga, kanila ang kaharian, pinaghaharian tayo sa ating mga puso. Kaya kung dito po natin, ang pagiging tagasunod ni Kristo o pagiging isang alagad, meron po talagang mga bagay na pagdadaanan na mahirap. Pero, kung iyan ang pamamaraan ng Diyos, magtiwala lang tayo sa kanyang pamamaraan. Sapagkat iyan ay para sa ikasusulong din natin. Doon po natin matututunan sa ating sarili na kinakailangan palang mangyari ang mga bagay na yan dahil yun pala ang kalooban ng Diyos. Bakit po nasasabi na kinakailangan mangyari yan? Dahil kung ang kalooban ng Diyos. Isipin na lang natin, si Kristo, okay na yung kalagayan niya. Bakit kinakailangan niya pang isakripisyo ang kanyang sarili? Para kutyain ng mga matatanda ng bayan. Para sampalin, para ipako sa krus, para luhagin, at kung ano-ano pa man kinakailangan mangyari sa kanya. Yan po yung plano ng Diyos. Kung tayo'y alagad na sumusunod sa ating dakilang Panginoong Jesucristo, kung ang ating dakilang Panginoon nagtiwala siya sa Diyos sa kabila ng mga isinulat ang mga propeta para danasin niya kung tayo'y tagasunod ni Kristo, nasa likuran niya ang daan na inilatag niya pagdadaanan niya ng lahat ng Diyos niya. Paano ko po nasabi? Kasi kung titignan po natin, ang proseso ng pagkamatay ng ating dakilang Panginoon ay brutal. Ang kanyang mga alagad man, lahat brutal ang kamatayan na dinanas nila. Na itinalupan ang balat. May biniti ng patiwari, pag-cross, nakasuwi, at kung ano-ano pa nga, pinuputan ng ulo. Lahat ng yan, dinanas din ng kanyang mga alagad. Dahil kung yung leader nga ng kanilang Panginoon, na ating Panginoon, ang Panginoon Jesucristo, dumanas ng malulupit, nakagupit. Na yung mga inihampas sa ating dakilang Panginoon, yung mga kawil, minsan kapag hinahatak ng mga kawal, sumasama ang kanyang balat. Mas mahirap din ang dinanas ng kanyang mga alagad. Dahil nakasunod sila kay Kristo. Kinakailangan yung pagdaanan. Yun na yung proseso ng kamatayan na kinakailangan danasin ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero kung tayo, kasama tayo sa tinatawag na, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Yun nga lang magsakripisyo tako tayo, paano natin masasabing tagasunod tayo ni Kristo? Yun nga lang, siraan tayo, paratangan tayo, takot na tayo, minsan ayaw natin ma-involve doon sa mga bagay na yan. Paano natin sasabihin na mapalat tayo? Kaya kung titingnan po natin, may mga pamamaraan ng Diyos na minsan ayaw natin. Pero, they will be done. Kinakailangan mangyari ang kalooban ng Diyos, huwag ang sarili natin kalooban. Sabi pa po dito, mga dalakayo at managsalang po, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat kayo din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ang tanong, sino ba ang kinakausap talaga ng ating dakilang? Ginawa niyang halimbawa yung mga propeta. Na inusig, binigyan niya rin ang warning. Yung kanyang mga alagad, sabi dito, malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sa oras na kapag na-perfect natin, na-experience natin yung mga bagay-bagay na dapat danasin ng pagiging isang alagad. Kaya,
kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, okay lang, kritik tayo, okay lang, i-ignore tayo, okay lang, hindi tayo respeto, okay lang, siraan tayo. Ang mahalaga po dyan, nagaganap tayo sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po, kahit anong ingat natin, kahit anong iwas natin, kung kinakailangan natin masaktan, mararanasan natin. Yan ang tinatawag na proseso ng Diyos na kinakailangan ganasin ng kanyang mga tagasunod o tinatawag na mga alagad. Kaya sabi niya, mga galak tayo, magsayang totoo. Dapat ipagpasalamat natin lahat sa Diyos kung sakaling naranasan man natin yan, na-experience man natin yan. Yan ang proseso ng Diyos sa bawat isa sa atin na pinagkalooban niya. Sapagkat ang lingkod ng Diyos kung alagad ng ating dakilang Panginoon. Kinakailangan ganasin din ang dusa o paghihirap sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Kasi leader natin siya. Siya nga, pinahirapan. Siya kung mahirapan din tayo. Siya dinuraan, bukuraan din tayo. Yan po ang pagiging isang halimbawa ng alagad. Pero kung hindi natin yung dinaranas, hindi natin yung na-experience, malamang malayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan natin intindihin, titingnan ang mga bagay-bagay na kumarating sa ating buhay para makakunik tayo sa ating dakilang Panginoong Hesus-Kristo. Salamat po sa Diyos at kung tayo man, binibilang natin ang ating sarili sa ating mga alagad. Ipagpasalamat natin kung parte yung mga experience natin na dinadanas natin sa ngayon upang tawagin tayo mapalad sa Panginoon ng Diyos. Salamat at isang mapagpalang gabi sa bawat isa.